yun na nga, no? Tama na daw ang pag-promote dito sa Davao dahil sa sobrang dami ng tao nagsilipatan dito at dito na naninirahan. May dalang mga pamilya, dagdag ang kanilang sasakyan na tumatakbo sa kalsada. Yun, bali yan ay struggle natin lahat, no? Ano man, commuters sa mga public or merong mga sariling sasakyan. Talagang lahat ay dito is nagdurusa sa ganung problema. Pero sige lang din naman at meron naman na tayong pang pang counter, no, sa problema ng traffic natin sa Davao City. Yan na yung malapit ng mabubuksan na Davao Coastal Road and yung Davao Bus System. So marami na din. Tsaka yung mga bypass roads, no? Tsaka yung tunnel ay madadagdagan ng pagbubukas. Ibig sabihin madadagdagan yung mga mga ibang route or yung ibang mga daanan na imbis na yung matagakalinan Bukidnon papuntang Panabo City via downtown Davao Diversion Road, yung iba ay doon nadadaan sa bypass road. Anyway, so ngayon is Monday, no? So pag-usapan ko natin dito yung dami ng tao sa Davao, yung mga nagmamigrate. Kahit pa i-vasectomy lahat ng mga Davaoenyo, no? So kahit patanggalan ang kakayahan na huwag mag-anak ang mga taga Davao, pero dahil nga sa sobrang daming nagmamigrate sa Davao City para dito nga sila mag-retire, dito sila manirahan ng tahimik kasi tahimik naman talaga sa Davao City, no? Eh, sabi nga ng iba boring, like walang life, no, sa Davao City. So ang mga tao na yun kasi tinutukoy nila particular yun sa nightlife, no? Totoo naman talaga. I mean, hindi man boring ang nightlife sa Davao City. Advice ko lang sa inyo dyan na ikaw nanonood nyo dito sa Davao, I mean sa mga video about Davao City na mahilig ka na nightlife. So better na maghanap ka ng mga tropa dito sa Davao City, mga locals na kabisado ang mga nightlife. Kasi yung mga bahay aliwan, mga bahay alakan dito sa Davao City ay hindi siya hindi siya kagaya sa Angeles ng Pampanga na meron talaga silang red district or red street. Hindi kagaya sa Cebu na merong maximum street na doon talaga may kita mo yung kabuuan o karamihan ng mga nightlife. And sa Manila naman ay saan ba? Malate. Hindi naman wala na ngayon sa Malate, di ba? Yung ganung mga Mabini wala na din. Saan ba? Open, no? Sa may Tondo, Abinondo, sa Samur, tapos meron din sa may Avenida, Recto. Pero baka ngayon wala na din. Kasi yun yung dati kong nakita sa lugar. Tsaka sa Makati, somewhere in Estrella. Tsaka Guadalupe, hindi na rin masyado. Estrella lang. Yun, bali, kung pupuntahin ng Davao City, so yun na nga, dahil hindi sa kagaya sa mga lugar na nabanggit ko na buong stretch ng kalye ay doon makikita lahat ng mga beer house, no? Tapatan, harapan, o kabilaan, yung mga beer house. So dito sa Davao City walang ganun. Kaya better sa inyo na maghanap kayo ng mga magiging kaibigan na taga rito, na pamilyar yung ganung mga lugar, yung mga inuman, alatan. Tsaka hanggang alauna lang, no? Masaya sa Davao City ang nightlife, pero hanggang alauna lang, may limit. So hindi talaga sa yung walwalan magdamagan na parang mga wala nang future ang mga tao, wala nang bukas. So hindi ganun ka wild ang mga taga Davao City. So siya, parang normal lang sa amin dito yon. Kumbaga hindi na kami naninibago, like hindi na kami na problema, hindi kami naglorosa, hindi kami nagsasuffer or basta hindi na siya issue sa amin, hindi na big deal. Kumbaga disiplina na kami, no? Kumbaga disiplinado ang Davaoenyo. Pag may mga pinapatupad na batas dito, isa diyang nasusunod po yun. Grabe yung implementation, huli ko talaga. Anyway, so yun, bali tama na daw ang pag-promote sa Davao City. Sobrang dami na ng pupuntahan dito. Siksika na ang syudad. Well, tama, no? So meron naman akong sagot sa mga ganyang usapin, no? Na parang hindi naman yata din maganda na pagbawalan na natin ng mga gustong lumipat sa Davao City. Kasalanan ng mga Duterte yan. Bakit kasi nila ginawang livable city, di ba? Ang Davao City. So, bakit nila ginawang ligtas-tirahan ng buong antas ng edad, no? Bata, matanda, babae, lalaki, lahat pwede dito tumira. So bakit
kasi nila ginawang Limapool City ang syudad na to, itong Davao City. Di sana ano pa rin tayo ngayon, no? Baka ubos na ang mga taga Davao kasi nagsasaksakan, di ba? Bata pa lang patay na sa riot, gangsters, di ba? Di sana wala, dami na nating nangamatay na siguro ngayon kasi nga nasabugan ng bomba, di ba? Natamaan ng tamang ligaw, balang ligaw. So so yun, anyway, wala naman dapat yan i-blame. Kumbaga, blessed pa rin, kumbaga pasalamat nga tayo dahil sa mga Duterte, ginawa nilang paraiso sa lupa itong Davao City, di ba? Para sa lahat, pwede kang manirahan dito talaga. Very friendly, malinis. Hindi friendly, hindi ka naman friendly ang Davao City, ang mga taga Davao, like okay lang sa amin, no, na may kabigan o wala. Pero kami, marunong kami mag-accommodate. We're not that friendly compared sa other cities kasi medyo nga kami, nonchalant, na may tawag dito, yung isolated na mga tao. Isolated, ano ba tawag sa pinaka right term na magagamit natin dyan? Medyo kami, no? Hindi kami masyadong sanay sa yung mga turista. Pero kami, we're trying our best na ma-accommodate kayo lahat, no? Mabigyan namin kayo ng magandang pag-welcome. So para sa akin, welcome kayo dito. Huwag nating tigilan, huwag nating pagbawalan ang mga taong gustong tumira sa Davao City kung sila lang din naman ay tumira, mamuhay lang din naman ng maayos, makisama, no, sa ating patakaran, batas, at makisama sa pagiging disiplinado or makiisa sa pagiging disiplinado ng mga taga Davao. Well, para sa akin okay lang yun, no? So welcome para kayo dito sa Davao City. Pero pwede ba wag na kayo sa downtown? Doon na lang kayo sa Marilog District, Pakipato District. Okay, pwede pa rin sa Kalinan District, pero parang congested na rin yata ang proper town ng Kalinan. So doon na lang kayo sa Marilog and Pakipato District. Tapos punta kayo ng Toril, no? Some part of Toril, maraming doon, mga bakanting lote na parang ang bilis magtaas ng ng presyo ng lote ngayon. So kung meron pa kayong pamiling lote papunta doon sa Toril, ngayon pa lang, kung kailan ba ang tamang panahon para bumili ng mga lote para mapagtayuan ng bahay, ngayon na, this is the time. Kasi baka bukas makalawa, mahal na yan, mag-increase ulit. So doon kayo sa Toril, huwag na kayo sa downtown. Hindi, syempre naman, so dito kayo sa downtown pa rin, wala tayong magawa. Basta lang, tahan ng mga Dabawin nyo sa pag-iyak, okay? Kumbaga kapit lang tayo, hold on, kasi malapit na tayo karoon na kaginhawaan sa kalsada, gawa nung magbubukas na nga yung by the month, no, of December nitong 2025 itong ating coastal road, dahil malapit na matapos yung Bukana Bridge natin, yung ating napakagandang, napaka-iconic na river bridge dyan sa may Davao River, Bukana. And pangalawa, magbubukas na rin yung malapit lang ma-open yung natin, Davao Bypass Road Tunnel, di ba? So, marami na tayo mga diversion na madadaanan. So yung mga sasakyan, mga vehicles na dapat ay dadaan sa diversion road galing Toril, galing sa Kalinan, Bukidnon, na bound for northern part of Davao region. So hindi na sila dadaan dito sa natin, diversion road. Hindi na sila magko-cause ng traffic, or hindi sila dadagdag sa congestion sa kalsada kasi meron na silang madadaan ng bypass road. And of course, Davao Bus System. So mawawala na yung jeep natin na mga maliliit. Like hindi naman din talaga ganun ka malaki ang dulot na trapiko nitong mga maliliit ating jeep kasi kunti lang naman sila. Pero ang point kasi dyan, ang mga pasahero is makakapag-traverse na sila papuntang Toril, Lasang, Bunawan, Kalinan, Catalonan Grande, sakay sa mga mga modernized na bus natin sa Davao, yung Davao Bus System. So high-tech na, high-end, malaki, malawak, tsaka aircon. So hindi ganun ka struggle ang magiging biyahe. So yun lang, no. Thank you for watching. Dito tayo ngayon sa SM Lanang Premier. Grabe, Lunes na Lunes, pero yung buffet wala na siyang fully book na. Okay, ganyan ang downside, no, kapag dadami yung population sa isang lugar. Talagang agawan sa upuan.